Paano ka naman nagkaroon ng interest sa music nung bata ka? Actually, yung sa music, more of scientist nga yung... Yun pa rin. Yun yung ano ko eh. Kahit bata ako, yun na yung number one sa isip ko. Pero for some reason, medyo naging gifted ako sa music or naintindihan ko in a different level compared sa iba. Pero hindi ko na-consider yung sarili kong naturally gifted or medyo yung gift ko late bloomer. Kasi parang tone deaf ako until 15 years old, 16 years old. Pero nakikinig ako ng music nun pero di ko alam na sintonado ako. May mga ganun eh. So, natuturo pa lang tone. Okay. In some ways, parang ano yan eh. Natututunan pala. Parang sa tingin ko, yung pakikinig sa music, parang ano yan eh. Iba-ibang grado ng lens. Merong 30, 40 vision, 50, 60. Kapag nakafocus ka lang sa isa, kunwari, gitara lang pinapakinggan mo, hindi mo ma-appreciate yung mga ibang nasa likod. Siguro ako, gusto ko lang yung culture nun, hindi yung musicality, hindi yung tono, hindi yung precision sa gitara, hindi yung pagka-perfect pitch. Kaya hindi ako mind. Tapos di ko rin naman ginagaya kasi nagigitara lang naman ako nun. Siguro kaya, hindi yung naririnig ko, hindi yung tono pa ng mga panahon na yun. So, pero yung narinig ko na yung tono, na-identify ko na mali ako. Tapos, doon ko na inaral kung paano ako mas naging in tune. Tapos, naging mas stricto na din yung tenga ko. Actually, yun nga yung isang ko ngayon eh. Specialty ko ngayon sa tingin ko sa industry is vocal production. Vocal production. Na, dapat super precise yung yung tono. Actually, ang ganda ng vocal production. Yan yung focus. Isa sa focus ko. Thanks. Tawag dito. Anong unang instrumentong nahawakan mo? Gitara talaga? Gitara. Gitara. Okay. Sino nagturo sa'yo? Dad ko. Pero, balik muna tayo dun sa sa paano ako nag-start. Kasi yun eh. Parehas na nagsabay yung paggigitara ko. Pati yung interest ko sa music. Yes, typical yung mga nagustuhan ko doon, mga grade 6 ako malalaman ng edad ko. Yung Eraserheads, yun. Matic. Simple Plan. Tapos nagustuhan ko din yung Parokya ni Edgar, yung mga ganong era. Tapos Hubastang actually yun. Nagustuhan. Yun yung isa sa mga una kong napakinggan na trip ko. Tapos nag-evolve na yan hanggang Paramore, Fall Out Boy, My Chemical Romance. Tapos nung mga panahon na yun, kala ko foreign pa yung band na Hilera. Ngayon tropa ko na eh. Kasi kasabayan, sila Chris. Kasi kasabayan nila yung mga pinapakinggan ko sa radyo noon. Nakita ko parang nagkaka-jam kayo nila Chris nung actually. Medyo madalas kami magkita. Mga once a month siguro. So yun, guitar. Hanggang ngayon natututo pa din ako sa guitar. Tapos pag natuto ko kasi ng guitar, medyo marunong ka na din mag-bass. Tapos keyboard na gets ko din. Tapos pinakahuli kong natutunan feeling ko pagkanta. Kanta talaga, Computer sa tingin ko yung or music production yung una kong gumaling. Sa gitara hindi pa rin ako magaling. Mas natuto ka muna mag-produce kaysa kumanta, Grabe, pabalik. Ako naman, kanta naman ang una ko natutunan. Kaya parang ang pangit, hindi rin ganun ako nag-progress sa instrumento kasi parang lagi kong hindi nagsabay yung talent ko ba sa pagkanta at saka sa gitara kaya hindi ko sila mapagsabay. Ganito yung technique sa both sides. Tapos kikwento ko sa'yo. Kung para masabi mong magaling ka kumanta, dapat kahit walang mag-produce sa'yo, maganda pa din. Para masabi mong magaling ka mag-produce, kahit yung kumanta sa'yo sa Blay, okay pa din pakinggan. Doon mo makikita kahit sa P-pop na. So, kapag nakita mong weakness mo yung pagkanta, tapos hindi mo talaga makanta, dapat madaan mo sa pag-produce. Ganon din sa pag magaling ka kumanta, kahit bano ka mag-produce, dapat maganda pa din. So, bubuhatin yung kapag bihira yung sabay may mga nakakagawa ng sabay pero hanggang ngayon laging ganun yung rule na nakikita ko na masterin mo yung isa. Tapos kapag na-master mo yung isa, madadaya mo na yung sa isang side. Ako, weakness ko talaga production kasi mas more on executive producing. Sila Sir Marco talaga yung sa music production. Kasi ako medyo sa theory wala akong kaalam-alam kahit konti.